Eh, parang pinakamagandang word, tinanggihan, tinalikuran, ano magandang ano dun, binastos, ano kaya magandang word, 'no? Para doon sa mga DDS na nagsusumigaw na ang ating Vice Presidente daw po ang mukha ng oposisyon. Ayan, diyan nagsisimula yan, eh. Yung pagsigaw-sigaw ni Harry Roque mga kababayan, eh. 'No, nagmaisog-maisog lang, nagmautog-mautog lang, pumunta sa kalsada, sumigaw ng bangag ang presidente, oposisyon na daw po sila do'n. Ano, oposisyon na daw po sila do'n. Ano 'yan, walang ayos na oposisyon. Ito po, Manila Bulletin, 'no, balita ng Manila Bulletin. Just in, Vice President Sara Duterte Roque rejects claim she is the new opposition leader. Ako, yan ho mga kababayan, sa umpisa pa lang ho na isinisigaw nila yan, eh alam ko na sa sarili ko na hindi tatanggapin o hindi ipangangalandakan ng ating Vice Presidente yan, mga bossing. Eh bakit ho? Makasisira ho yan sa kanyang ano, sa kanyang pagtakbo sa 2028 po, mga bossing. Yung pagtalikod, kinakapa nila eh, kinakapa ni VP Sara eh. Kung ano ba ang maganda para sa kanya, 'no, sa 2028. Ngayon, mga kababayan, nung nararamdaman niya na majority ng Pilipino eh nangangayaw sa kanya dahil ho sa ginagawa ng mga sila Roque, dahil ho sa ginagawa ng ibang mga DDS na mga vloggers, kaya po medyo pa ganun-ganon 'no, si Inday Sara Duterte. Sila po yung dahilan kung bakit po bumababa at bumabagsak ang ratings ng Vice Presidente, eh. Yung paninira nila, yung tatay, yung mga kapatid, oh. Eh, kung nag-stay lang ho yan mga bossing, 'no, kung nag-stay lang ho sila at nag-antay lang po, eh, malamang sa alamang yung 2028 hindi naman sa pag-aano ho mga kababayan, eh, para sa kanya na yung upuan na yun. Eh, kaso nagpahalata ho sila, mga nagmamadali. Eh, baka nagmamadali kasi nga merong mga kailangan na maapula, 'no? Kailangan maapula agad, mga bossing. Eh, kapagka hindi naapula at hindi napababa ang ating presidente, ay wala na. Matutuluyan na gumuho ang pundasyon ng mga DDS, ng mga Duterte. O ano sabi ni VP Sara? Sa trabaho ko, sa pagkatao ko, at saka sa prinsipyo ko, hindi ako gumagalaw for the administration. O hindi naman daw gano'n. Talagang gumigit na eh kasi mawawala po ang mga DDS kapagka sinabi niya, administrasyon tayo, 'no? Hindi ako gumagalaw for the administration. Hindi din sa oposisyon o kung anumang politika 'yan. Magsabi ka lang ng isa diyan, mga kababayan, "Oh, wala eh, dito talaga ako sa administrasyon eh." Eh, yung mga DDS maramdamin ho yan mga kababayan kaya wag niyo binibwisit yan. Makarinig lang ho ng masakit sa tenga nila yan, eh, ang sakit na sa dibdib nila yan. Kaya dadahan-dahanin niyo po yang mga yan kapag kakausap niyo. Mahirap na po kayo ang maging dahilan 'pag inatake sa puso yang mga yan, 'di ho ba? Oh, marinig nila sinabi ni Inday Sara, "Hanggang ngayon administrasyon ako at ano sumusuporta." Atakehin niyan kapagka binigla niyo yang mga DDS. Oh, hindi sa DDA, hindi sa administrasyon at hindi din sa oposisyon. So sa gitna lang, balanse muna tayo. Baka mamaya eh pumili ako o mamili ako sa isa na ito. Nako, lalong malubog ang kandidatura ko. Ang galaw ko ay base sa kung ano ang makatutulong sa ating mga kababayan. Oh, ha? Yun lang po yun. Pero siyempre hanggang ngayon, hindi pa din po natin malilimutan yung walang komento ng ating Vice Presidente patungkol po sa West Philippine Sea, mga kababayan. Ano? Patungkol po doon sa bilang isang Pilipino na lang, hindi bilang isang Vice Presidente o kailangan mong trabahuhin o kailangan mong magtrabaho
sa tungkol sa West Philippine Sea bilang isang presidente na lang ho, mga kababayan. Eh, paano ngayon? Iyakan, mga DDS. Tinanggihan na siya yung leader ng opposition ninyo. 'Di ba, kine-claim niyo kayo na ang bagong oposisyon. Oh, tinanggihan ni BP, paano gagawin niyo dito? Boycott na. Ano kaya mga iba-vlog nila Maharlika pagka ano 'to, nabalita ito? Pagka ibinlog nila Maharlika ito, mga kababayan? Wala na. Shiro Kansaki, shout out sa iyo, pang 271 like. Oy, hello Idol Mark Ramos. Shout out po sa iyo. Iyak ka na, hindi na masaya. Ano din kaya ang sasabihin ni Roque, no? Si Roque talagang pasaway sa DDS, mga kababayan. Laging nangunguna si Roque, ano? Kesyo tinawagan ni dating Pangulong Duterte, tapos sasabihin ng mga kasamahan nila doon, wala akong tinatawagan na ano, na Harry Roque ang dating presidente. Kalma lang ho. Oh. Laging nangunguna si Harry Roque sa mga ganito. O ngayon naman ang sinusulong ni Roque, si Inday Sara na ang bagong mukha ng opposition o tablado. Kaya sabi ko nga ho, mga kababayan, kung si Roque laging magaganyan, nako, dapat mag-change career ka na, sir. Baka mas maigi sa iyo yung ano, eto, mas okay ka dito, wala ka pang stress, sir, oh. Oh. So maya-maya tignan natin kung mapapatopless natin si Ronnie Liang. Okay. Di mo ba? Hindi pa siya stress dito, masaya pa siya dito kapag kausapang toplessan po, mga kababayan. Oh. So maya-maya tignan natin kung mapapatopless natin si Ronnie Liang. Okay. Hindi ho talaga ako maka-move on dito kay Harry Roque. Kapag yung sinasabi niya ho, mga kababayan, yung tingnan natin kung mapapatopless natin si Ronnie Liang. Iba talagang may gigil sa mukha no? Oh. Tignan natin kung mapapatopless natin si Ronnie Liang. So maya-maya tignan natin kung mapapatopless natin si Ronnie Liang. Siguro iniisip niya pagka gumanong ganun ako, medyo lalaking-lalaki ako. Di ba? Pero parang mas ramdam natin kay Harry Roque. Kung diyan ka na lang nagpo-focus at hindi mo na pinangungunahan ang grupo ninyo, nako, walang mga ganito, walang aasan ng mga DDS na si Inday Sara Duterte ang face of the opposition. Pinapaasa mo sila kung ano-ano mga sinasabi mo sa DDS